Dapat alam mo to. And I really hope na na-learn ko siya before ako nag-take ng board exam. Sana madali lang. So, let me give you a review lesson. Ito rin yung pinaka na-learn ko, how to prepare for the board exam. Kasi pag mag-board exam ka na, malimit na lang yung preparation mo dyan kasi you are already in the battle. Dapat kang manalo ngayon sa preparation mo. Ganito yon. You must know how the mind works. You must know how the mind works. Paano nga ba nag-learn yung utak? Kasi dyan pinaprocess lahat yung memory, learning, at saka conditioning. Dito lahat. Ang pinaka na-learn ko lang ay the mind only recognizes pattern. O yung pinaka na-recognize lang ng utak natin ay yung pattern. Pattern back up by reason. Ano bang ibig kong sabihin? Yung mga pattern, yan yung mga paulit-ulit mong ginagawa, di ba? Saka yung paulit-ulit mong ginagawa na meron kang rason bakit mo yan ginagawa. Again, the mind only resonates memory and learning when it comes from pattern and reason. Yung mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa na meron kang rason bakit mo yan ginagawa. Now, paano ba ito i-connecta sa pag-review mo sa board exam? Ganito yon. Have you encountered multiple choice question in the board exam na hindi mo alam yung sagot? Diyan mo yan magagamit na lesson na to. Alam mo yung mini mo muna lang yung mga choices na mini mo, saan kaya dito yung pipiliin ko? Nagagamit yan. For example, ganito. Alam mo na hindi mo talaga mapi-perfect yung board exam. Pero ngayon, dapat kang mamili ng mga choices habang nag-review ka, na later on, malalaman mo ano yung tunay na sagot dyan. O pipili ka ng most reasonable guess. Ganito yung ginagawa ko. Kahit alam kong magkakamali ako sa choices na yan, pipiliin ko pa rin kung saan ako merong pattern at saka reason. Example, pipiliin ko to kasi may rason ako sa utak. Ito yung sagot ko, ito yung nabasa ko, ito yung mga clues na nakakonect sa choices na yan. Yan lang yung sasagutin ko, hindi ako makikinig sa iba. Bakit hindi ako makikinig sa iba? Kasi kahit pa magkamali ko sa choices na yan, alam ko may pattern at reason ako dyan na choices. And alam ko later on, pag magre-review na naman kami sa item na to, alam ko madali na lang siyang i-correct sa utak ko or balikan yung pagkakamaling yan. Bakit? Kasi may choices ako. Unlike kung mini mo muna lang, hindi mo alam dati kung bakit mo pinili yung sagot na yan, hindi mo siya mababalikan, hindi mo siya ma-re-correct. So, you just how to know. You just know how the mind works. Dapat may pattern at reason ka dyan. Kasi kahit pa magkamali ka dyan, magbabalikan mo yung item na yan. Madali mo siyang maiko-correct. Iko-correct ko to na item na to kasi alam kong ito yung mali ko dito. Alam kong ito yung kung paano siya iko-correct. So, ganun niya lang. Dapat, you must know how the mind works. Dapat may reason ka dyan sa idea na yan, sa choices na yan. Tsaka, paulit-ulit ko siyang ginagawa. That's only the thing. Kasi for example, kahit sobrang mali ko dyan, kahit pamali yan, naaalala yan ng utak. Kahit pamali yan, naaalala yan ng utak. Bakit? Kasi may pattern recognition Mayroong repetition at reason. So kahit mo pa, kung i-correct kita dyan sa item na yan, malalaman mo na yung tamang sagot kahit mali ka, madali kang maka-accept sa heart mo na mali pala to. Pero accept ko na mali ako kasi alam ko yung rason bakit ako nagkamali. Alam ko yung rason. Unless yung iba, hindi nila alam yung reason bakit sila mali dyan. Hindi nila tatanggapin na mali sila. Kasi hindi nila alam yung rason bakit mali sila. Ang ibig ko na sabihin, dapat ma-recognize mo na maling-mali ka before mo ma-accept kung ano yung tamang sagot. You must recognize pattern. I hope this finds you. This helps you.